Hiwaga nga mati Papa Carlo! Isa sa mga paborito nating gawin mga Pilipino, ang mag-celebrate. Mag-inuman. May problema, shot tayo. Inom mo na yan. Shot puno. May achievement, birthday. Inom mo na yan. Diba? Diba? May pinagdadaanan. Inom mo na yan. Nilalagnat ka ba? Makati lalamunan? Inuman mo yan. Inuman mo yan. Alamin natin kung saan nagmula itong paborito natin. Isa sa mga paborito nating inumin. Isa sa mga popular. Sa Pilipinas ba ito? Ang alam ko, sa Pilipinas meron tayong sarili. Lambanog. Lambanog. Atin yan, lambanog. Ang beer, hindi sa atin yan. Sa mga Bisaya, bahalina. Bahalina? Bahalina. Oo. Alamin natin saan nagmula itong sikat at paborito nating inumin. Pag ito, na-shot mo, para kang sinapian. Saan ba nagmula ito? Saan ba gawa ito? Sabay-sabay nating tutukan. Sit properly, ito na ang alamat. Papa Carlo, take it away. Isa sa mga maaring tinitignan ay ang pagkakatuklas nito sa Europa noong ika-17. 17 siglo, Papa Jepoy. At ayon sa kasaysayan ng gin, ay unang... Europe pala yan? Oo. Ang gin ay nilikha ng isang Dutch chemist na si Roberto Magtanggol. Paano naging Dutch yan? Ang pangalan? Roberto Magtanggol. Sigurado ka Dutch yan? Pangalan pa lang eh. Parang taga-Caloocan. Si Roberto Magtanggol. Okay. O isang Dutch chemist na si Franciscus Sylvius noong 1600s. Bilang isang gamot. Noon tinatawag itong Genever. At ginagamit ito bilang pampaginhawa sa sakit ng tiyan at iba pang karamdaman. At dahil sa kakaibang lasa nito, nagsimulang uminom ang mga sundalo at sibilyan hanggang sa kumalat ito sa ibang bansa, lalo na sa England. At sa Pilipinas naman, naging popular ang gin dahil sa pagiging mura at madaling gawin. Isa sa pinakasikat na brand ng gin sa bansa ay ang Ginebra San Miguel na itinatag noong 1834. Ginebra. Uy, may laro mamaya. Kaya sabi ko popular eh. Ibang klase ito eh. Tawag nga di ba ano yan? Kung ano hinahalo dyan. Sikat yung gin pomelo. Gin po. Gin po. Gin bulag. Yun yung una kong natikman. Gin with pomelo. Di ba? Oo. Ngayon, sa Europe pala yan. Sa Europe ito. Ang vodka ba, Russia? Russia. Mamaya iyaano ko yan. Nandito sige. Yan sa mga kwento ko. Sorry. Pinangungunahan. Ang gin ay gawa sa distilled alcohol na hinahaluan ng iba't ibang pampalasa tulad ng Nor Magi Magica. Ginawa mo sabaw ah. Hinahaluan ng iba't ibang pampalasa, Papa Jepoy. Ayop ka talaga. Lalo na ang juniper berries, prutas ng puno ng juniper. Kilala mo si Juniper? Juniper. Ha? Sino yan? Juniper Lee. Si Juniper Lee, DJ yun ah. Juniper Lopez. Okay, bukod dito, maaari rin itong haluan ng iba't ibang botanicals tulad ng coriander seeds, lemon peel, angelica root, cinnamon. Ang iba't ibang kombinasyon ng sangkap na ito ang nagbibigay ng unique na lasa sa gin. Originally, Papa Jepoy, na-imbento ang gin, ito na nga, bilang isang gamot. Saan lugar na-imbento ang gin? Europe. Magbigay ng bansa matagpuan sa Europe. Bansa na matatagpuan sa Europe. Tulad ng
Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia, Myanmar, Timor-Leste. So, gamot noong unang panahon sa problema sa tiyan. Gamot saan? Lagnat. Pinanggagamot nila sa tiyan. Mga stomach ache, lagnat, kidney ailments. Yan talaga yung unang purpose niya noong unang panahon. So, gamot siya noon. Mm-hmm. Ano kulay nung iniinom nila? Kulay green. Teka muna. Sigurado ka, gin niya iniinom. Kulay green? Kulay green. Wala sa bote, no? Nasa sachet, no? Nasa sachet yan. Kulay dilaw? Oo. Hindi gin yan, pare. Ha? Ano ba yun? Hindi yan. Meron sa mga Mercury, eh. Ha? Lola Remedios ata yun. Sakit sa lalamunan. Tolak angin. Pare, hindi gin yan. Malamig siya, mentol. Pagbukas doon na sachet. Ganun, no? Eucalyptus ang amoy, eh. Kaya halo mo siya sa mainit na tubig. Wala pa ako nakita ko. Gin kulay green. So, naging popular ito sa mga sundalo. Lalo na noong 30 years war, Papa Jepoy. 1618 hanggang 1648. Kung saan umiinom ang mga Dutch soldiers ng gin para sa lakas ng loob. Dito nagmula ang term na Dutch courage. Pampalakas ng loob. At Kasi gera. sa gera. Pang sundalo. Yung mga sundalo na yun matatapang. At sa paglipas ng panahon, nakita ng mga tao ang gin bilang isang inuming pampalipas oras at hindi na lang gamot. Karaniwang 35% to 50% alcohol by volume. Ginagamit din noong unang panahon ng gin panlinis sa tatama ng bala. Oo. Kasi may alcohol din, eh. May alcohol. Oo. Gamit ng mga sundalo. Mataas na ethanol content na direktang naka-apekto sa utak at nervous system. Pinapabagal nito ang brain function kaya nagiging relax ang isang tao, Papa Jepoy. Kapag naparami nagiging lasing, sumasama ang coordination, pananalita at pag-iisip. Ganun pala yon. Minsan, alam mo yon, medyo swabe ka na magsalita. Diba, Papa Jepoy, pag nakainom ka? Gaya nga ng sabi ni Papa Jepoy, nagiging expert ka na. Nagiging matalino ka na. Nakashot ng gin. Tapos yung, 2 shot pa lang, mas magaling na kay Team Cone. Tapos yung mata, mapungay na. Medyo, na, Ganyan. chinky eyes. Diba? Namumula. Umula. Mas magaling pa. Oo. Kaya daw niya bantayan si Ray ng Batak. Hanggang gumagano. Dumidi pa na. Kaliwa lang yun. Kaliwa lang yun. Kaliwa lang yun. Tapos galit sa coach. Tuturo pa kung saan ka nga dami. Triangle opens, pari basic. Pati Philippine team, pinakilaman. Dahil madali itong haluan ng juice o tonic, minsan hindi agad nararamdaman ng umiinom kung gaano karami na ang nainom nila. At ang mga sinaunang umiinom pala nito, mga sundalo sa Netherlands at England. Pati yung batas, alam na rin. Attorney na. Noong 1700s, Papa Jepoy, tinatawag din nila itong gin craze sa England dahil halos lahat ng tao, pati mahihirap, ay umiinom ng gin bilang pampalipas oras. Gin craze. Ayun, gin and tonic. Isa sa pinakasikat na mixed drink na naimbento ng mga British soldiers sa India para labanan ang malaria. Yung kwento ni Papa Carlo kanina. Kumuha ng legs. Chicken legs. Sarap ng pulutan. Chicken. Anong ginawa?
Tinutbrush. Kumuha. Hindi pa nakontento. Ginano. Hindi pa nakontento, Papa Jepoy. Kumuha pa ng kanin. Ang kapal na mukha. Tinutbrush eh. Oo. Tinutbrush yung legs. Ngayon, Papa Carlo. Meron pa lang iba't ibang klase ng gin, Papa Jepoy. Hindi, anong main ingredient ng gin? Main ingredient? Oh. Okay. Halimbawa, ang beer. Ang beer, barley yan eh. Wheat. Wheat yan, beer. Tapos, anong tawag dito? Whiskey. Distilled. Na beer yan. Tapos, yung wine, gawa sa ubas, di ba? So, yung ubas, gagawin mong wine. Yung wine, pag dinistilled mo, brandy yan. Yung vodka, kung di ako nagkakamali, vodka, patatas. Ang beer, ay ang gin. Meron pang isang sa Japan, sake. Rice wine naman yon. Tapos yung sa Korea, ano yung sa Korea? Hindi ako mahilig sa ano eh. Sa Korea, yung ginaganon. Kulay green na bote. Soju? Soju. Paborito ng asawa mo. Soju. Main ingredients ng gin. Diyan yung grains, wheat, oat, merong corn, may mais, merong breadcrumbs, white flour. Magbe-bake ka ata eh. Hindi, neutral grains or neutral grain alcohol. Grains like wheat, barley, corn, and same din. rice. Same din. At ito namang essential, juniper berries. Pine-like, slightly citrusy flavor. Cinnamon, peppercorns. Yung sa atin, yung Hinebra, almonds. bilog, di ba? I-drawing mo nga yung kauna-unahan gin. Okay. Diretso na tayo. Rekta na tayo sa drawing. Okay na to ha. Solves ka na dito. Magdo-drawing na ako. Okay na. Okay. Direct. Paabot nga nung, direct. Yung drawing board. Naboboringan na ako eh. Naboboringan ka na. Naboboringan na ako. Yabang mo ha. Yan. Una-unahan jeans. Papa Jepoy, yan. Jeans. May nakalagay pa. Nakalagay 5. 501. 501. Red tab. Red tab. 501 ah. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1.